huwag natin gamitin. Yun nga yung sinabi ko kanina, na ginagamit ng ibang mananampalataya ko. Ito, hindi ito nagtatay. Ito, nagtatay sa mga kapatid. Hallelujah. Hindi ganun mga kapatid. Ang Diyos ang magtuturo sa atin mga kapatid. Ganun bago yun. Parang napunta sa kuweba yung boses bigla. Mga kapatid, kaya inaanaya ko kayo lahat na tumayo mga kapatid at ibalik natin ang para sa Panginoon. Kung mga tithes and offering mga kapatid, ang unang-una, ibigay natin muna ang ating mga sarili mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Habang ibinibigay natin ang ating tithes and offering mga kapatid, awitan natin ang Panginoon na nagsasabi, so I'll come back to you. You make us run over you, and it will come back to you when you give to the Lord. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, give. And it will come back to you when you give to the Lord. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, give. And it will come back to you when you give to the Lord. When you give to the Lord, when you give to the Lord. Hallelujah, panalangin natin ang ating mga tithes and offering mga kapatid. Dakilang Diyos, Ama naming banal, sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, Panginoon, pagpalain ng Panginoon ang ating mga tithes and offering, Panginoon, para sa ikalalan mo ng inyong iglesia, Panginoon, upang mapakain ng iyong iglesia, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Pagpalain ng Panginoon ang bawat amay na walang sawang nagbabalik at nagtatapat sa inyo, Panginoon, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga business, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa mga wala pa, Panginoon, tulungan niyo sila, Panginoon, na sa susunod na pagkakataon, Panginoon, sila ay makapagbalik, bigyan mo sila ng trabaho, bigyan mo sila ng source of income, Panginoon. Hallelujah, Jesus. At ganoon din po, Panginoon, prayer po namin, donor wall, Panginoon, ang mga bigay, Panginoon, ang mga love offering, Panginoon. Kayo po ang umipo sa kanilang puso, Panginoon. Kaya sila nagbigay, Panginoon, dahil mahal nila kayo, Panginoon. Hallelujah. Kaya ang pag-ibig, Panginoon, ng nanaig, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Muli, Panginoon, pagpalain niyo po isa nandito, Panginoon. At unang-una, Panginoon, bigay namin ang aming sarili upang maibalik namin sa iyo, Panginoon, ang nararapat na nasa iyo, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo, ang lahat ng sabing Amen. Amen. Hallelujah. Manatili na po tayo nakatayo at tayo darapon sa ating huling part ng ating gawain. Pakikinig, amen. Alam ko, inanoint na ng Panginoon ang ating mga tenga, inihanda na sa pakikinig ng mensahe na dadali ng ating kapatid na si Brother Reverend Ben. Amen? Sabihin po natin, God bless Brother Reverend. Preach the Word of God. Amen. Hallelujah. And praise the Lord. Hallelujah. Muli palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Napakasarap na magpuri sa Panginoon. Alam mo mga kapatid, makuha man natin lahat ng bagay dito sa mundo, pero kulang pa rin po natin. Marirealize na lang natin na kahit gaano kasikatan, kahit gaano na yung naabot natin sa buhay, marirealize pa rin natin na isang bagay na kailangan natin mga kapatid sa ating buhay is essential. Amen? Amen. At marirealize natin yun once na naranasan natin na minsan nalayo tayo sa Panginoon. Minsan, di ba katulad ngayon, nakilala natin ang Panginoon. Tapos bigla tayo nanghihina, tumalikod. Parang pag nandun tayo sa point na sagana naman tayo sa pagbuhay, nakakakain naman tayo. Pero there's something happening in our life na
kung wala tayo sa presensya ng Panginoon, ay yung para bang boring ang buhay. May kulang. May linggo, parang meron akong hinahanap. Meron akong dapat puntahan, meron akong dapat i-priority, meron akong dapat na unahin. Yun ay ang Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Praise God. So sa hindi magtatagal, ating buksan ang ating mga Biblia sa Ephesians chapter 4. Verse 15 to 16. So sabi dito, but speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying itself in love. So that is in King James Version. So, basahin natin sa New Living Translation. So sabi dito, instead, we will speak in truth. We will speak the truth in love. Amen. Growing in every way more and more like Christ, who is the head of His body. So we are the body of Christ, the church. So the church. He makes the whole body fit together perfectly, as each part does its own special work. So every one of us have a special work. Meron tayong special role. It helps the other parts grow. So every one of us has the part of the growth of everyone. Sa bawat isa. So we cannot grow alone, but we need the whole body. So that the whole body is healthy and growing and full of love. Let us pray to the Lord. Hallelujah. Lord, we glorify your name. We magnify your name sa mga oras na ito, Diyos, kami makikinig ng iyong mga salita. Hayaan niyo po ang iyong lingkod, Panginoon, na gamitin mo, Panginoon, ng kanyang labi. Gamitin niyo po ang kanyang talento na iyong ipinagkaloob sa kanya, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na nagkila. Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Mula pa man noon, Panginoon, ay hindi ka nagkulang. O God, hallelujah, lahat ng iyong pinalaga, lahat ng iyong in-appoint, Panginoon, lahat ng iyong in-anoint, Lord God, ay ginamit mo mightily, O God, from Abraham, from Eve and Adam, Panginoon, hallelujah, mula sa pinakaunang ninuno namin hanggang, Panginoon, hallelujah, sa kasalukuyan, ginagamit mo ang iyong mga lingkod, O God, upang ipangalan, Panginoon, ang iyong salita, upang pakanin, Panginoon, ang iyong iglesia, O God, ang iyong hallelujah, ng iyong pagpapala, ng iyong kaligtasan ng Panginoon. Lord, hallelujah, ano man ang nilalaman ng aming puso sa mga oras na ito, ay linisin niyo po, Panginoon, maging ang aming mga isipan, O God. Aming itinutuon ang aming pananampalataya na buong-buo, Panginoon. We adhere of faith in the name of Jesus Christ that supplied the salvation and grace in our lives, O God. Hallelujah. Bless all your people, Panginoon. Bless these people, Panginoon, na naririto ngayon, O God, na makikinig niyo yung salita, Panginoon. Wala kaming iba, Lord God, hallelujah, na inaasahan, kundi ang iyong pagpapala, ang iyong pag-ibig, ang iyong presensya, ang iyong biyaya, Panginoon, hallelujah. For without you, Panginoon, we are nothing. Yes, God. hallelujah. We glorify your name, we magnify your name, we bless your name, O God. We proclaim your name, we exalt your name in this place. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen and amen. Let us worship the name of the Lord. Let us clap our hands with joy and triumph. Let us glorify the name of Jesus with victory, mga kapatid. Hallelujah. 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 We all may be seated. Praise the name of Jesus. Growing in every way. Lumago tayo, mga kapatid,
sa lahat ng pamamaraan at sa lahat ng ating lakad. Ano man ang ating lakad, saan man tayo magpunta as a Christian, as a believer of Christ, we must be growing. We must grow both in spirit, we must grow as well in faith. Amen? Kahit ano man ang mangyari sa ating buhay, let us always, mga kapatid, make sure that we are growing in faith and in spirit. Hindi tayo dapat nakukontento lang na natuto lang tayo ng doktrina ng oneness or ng UPC na natutunan lang natin that there is one God, natutunan natin that the salvation is through the gospel, that we need to wear modesty, mga kapatid. Hindi lang hanggang doon. We must also make sure that our attitude, the inner character of us, is growing. What I meant to say, mga kapatid, is our faith in God. At yung ating mga character, yung ating mga personalidad, yung ating mga attitude, dapat magbago. May nakikita sa atin. Amen? Praise the Lord. At makikita natin kung mapapansin natin, mga kapatid, if we are growing, kung meron mga calamities, meron mga problema, meron mga struggles, yung mga pandemic na nangyayari sa ating buhay, we can observe ourselves, pwede natin i-assess or evaluate ang ating sarili, if meron ba talaga tayong growth. Amen. Kasi during those times, as a Christian, pag meron tayong conflict against our brothers, madali tayong sumuko. Ang tendency, mga kapatid, kapag hindi natin nababantayan ang sarili natin, lalayo tayo sa Panginoon. So para tayong bata, ay yung kapatid ko sa church, parang hindi ko gusto yung ugali niya. Parang, simbahan ba yan? Nagsisimba naman, hindi naman nagbabago, gano'n pa rin ang ugali. Well, mga kapatid, we will not going to focus on what other people are living. Kung paano sila mabuhay, the way they live, but we will focus on the way how we live. Hindi tayo titingin sa kanila. But sabi nga, mga kapatid, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So, dyan pala makikita natin if we are growing during conflicts. Meron tayong conflict sa kapatiran. May conflict tayo sa ating kapitbahay. Yung mga, especially mga kapatid dito lang sa local church. Most of the Christians, madaling matisyon. It's because para silang baby or bata. Diba sabi nga ng verse 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro. Yung parang, ay, dito ako kasi mabubuti ang mga tao dito. Ay, dito ako. Tama yung aral nila. Kasi ang mga tao dito, mababait. Well, mga kapatid, hindi kasi nakabase ang Panginoon sa kabaitan ng tao, sa kabutihan ng tao. What we make sure, mga kapatid, is our salvation. Yung ating natanggap. Bakit ba? Kapag ba lumayo tayo sa Panginoon, kapag ba nag-backslide tayo, may pakialam ba yung kapatid mo? May pakialam ba yung kapitbahay mo? At the end of the day, mga kapatid, ikaw pa rin yun. Hindi lang natin makikita. Siguro, yung iba may pakialam. Pero hindi ka parang pipilitin na bumalik yung parang hindi. Alam mo, minsan, nakakatawa lang sa isang mga Christian, parang sinasabi, bakit hindi ako binibisita ni Ganire? Bakit walang bumibisita sa akin? Palabas, wala bang nagmamahal sa actually, mga kapatid, may nakakaalala when we pray. Pero at the end of the day, nasa atin pa rin desisyon yun. Walang makakapilit sa atin kung tayo ay magpapatuloy na maglingkod sa Panginoon. Maring ma-encourage nila tayo, maring puntahan nila tayo, maring bisitahin nila tayo, pero mga kapatid, lagi natin tatandaan that they cannot save us. Tayo lang ang makakatulong sa sarili natin para tayo makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen? Kaya, lagi nating i-make sure ang ating paglago sa ating Panginoon. Hindi lang sa panahon ng conflict. Di ba, panahon ng pandemic, nakikita na natin yung mga karakter ng tao, nagsisinabasan. May mga negative
may mga Christian na positive. May mga Christian na hati-hati yung mga opinion, nagkakaroon na ng laban-laban. Well, mga kapatid, division is not offered by God, but unity. But unity in love, unity in spirit, unity in faith. That's what the will of God is. Pero sa panahon ng pandemic, nakikita natin, no? Sa panahon ng mga calamity, nakikita natin ang personalidad ng maraming tao. May mga nagkakanya-kanya, dahil iba-iba yung mga person. Nakikita natin mga kapatid, no? About sa vaccination card. May mga naging judgmental, nagsinabasan ng mga judgmental, yung mga condemnation. May mga Christian na nagsasabi na, o yung mga nagpa-injection, ano na, anti-Christ na yan, 666 na yan. Naging negative mga kapatid. Until such time, pati yung ating superintendent na si David Bernard, binabas. Pero as the body of Christ mga kapatid, we are here to have unity. Amen. Hindi tayo nandito, tinawag ng Panginoon para husgahan ang bawat isa, para i-judge ang bawat isa. But we are here to comfort each and everyone, to love one another. Amen? Magkaroon tayo ng pagkakaintindihan, pagkakaunawaan. Minsan nakakalimutan ng maraming Kristiyano ang love. Yes, we adhere to rebuke, we adhere holiness, we adhere gospel, we adhere one God, we adhere the doctrine, apostolic doctrine, mga kapatid. We have one faith, we have one baptism, we have one Lord. Amen. Kung sino man ang tinatawag natin mga kapatid, ang ating kapatid, kung sino man ang Panginoon, the same Lord na tinatawag natin. So bakit pagdating ng mga ganito mga sitwasyon, lagi natin tatandaan mga kapatid, na hindi tayo maging condemnation, hindi tayo maging judgmental. But we are here na meron tayo dapat malawak na pag-unawa. Amen. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa panahon ngayon, nasa ngayon ng balita, meron na namang variant ng COVID. Tinatawag na flirty ba? Flirty variant ng pandemic. Ngayon, makikita na naman natin, makikita na naman natin ang iba't ibang karakter ng isang Christian. Doon natin makikita if they are growing or they are just, parang abstain lang, parang normal lang, parang ganoon pa rin sila. Kasi nandoon nakikita may mga negative na, yung parang bang mamamatay na yan kasi nagpa-injection. Kristiyano yan, ha? 666 na yan, anti-Christ na yan kasi nagpa-injection. Pero hindi nila mga kapatid nakita yung other side. Na minsan kailangan natin, minsan maraming mga Kristiyano naging suwain sa gobyerno. Yung parang sila pa yung mas naging marunong pa sa gobyerno kung anong ikabubuti ng bansa. Dapat sila na lang ang nagpresidente. Well, mga kapatid, I cannot judge them kasi siguro it's because of lack of knowledge or lack of information kaya nagagawa nila yun against sa ibang Christian. But here, tayo bilang church, bilang isang body, bilang isang katawan ni Kristo, we are not here to divide. But we are here for unity in faith, in spirit, and unity in love. Amen. Amen. Lagi natin tatandaan yan. Kaya nasabi ni Apostle Paul that we may speak the truth in love. Minsan nakakalimutan ng maraming Kristiyano na ang pagsasalita dapat or nagre-review tayo, nagsasaway tayo sa kapatid. It's not because of our personal intention. It's not because of our personal motive. It should always be out of love. May mga tao na mga Kristiyano, akala nila na nagsasalita pa sila out of love. Pero, it's because na pala kanilang anger towards their brethren. Pero tayo, tinuturuan tayo ng Panginoon. Pag nagsalita tayo, make sure that is because of the truth na meron tayong gentleness. Nandun pa rin yung gentleness, yung kindness, yung politeness. Nandun pa rin yung pagiging godly natin. Amen?
Hindi yung pagdating ng conflict ng mga kapatid, nagmumura kayo. O kaya kinuturs natin ang ating kapatid. That's not love. When we say speaking the truth in love, mga kapatid, we speak through Christ. Because Christ is living in us. Amen? Paano ba si Jesus magsalita sa mga tao? Si Jesus pag nagsalita yung pulido, masakit, pero it's because of love na ayaw niyang papahamak ang tao. Meron ako mga nakikita mga Kristiyano ngayon na naririnig ko from other brethren na pag nagsilata sila towards sa kanilang kapatid, sabi nagtitiis na lang ako sa iyo kahit hindi ka magaling, kahit hindi ka marunong, kahit masabay. That's not love, mga kapatid. That's condemnation and judgment. Bakit ang Panginoon hindi ba nagtitiis sa iyo? Lahat sa atin ng Panginoon nagtitiis. Pero never sinabi ng Panginoon na nagtitiis na lang siya sa atin. Lagi sinasabi ng Panginoon, repent and I will forgive you. Amen. Sasabihin lagi sa atin ng Panginoon, okay lang yan, anak. Kailangan mo lang lumago. Mag-grow ka pa. Because mistakes doesn't make us less. Hindi yun kabawasan sa atin. Pag tayo ay nagkakamali, mga kapatid, hindi tayo nababawasan. But that is an opportunity for us to grow more in faith, more in spirit, and more in unity. Amen. Akala kasi ng iba, no? Porque Kristiyano na, ang taas-taas ng standard na parang akala mo hindi na magkakamali ang kapatid. Hanggang sa panahon na nagiging judgmental na. No, mga kapatid, all of us is still in the flesh and we are still susceptible to sin, to commit mistakes. We are here not to judge, not to condemn, but to remind, magpaalala ng pagmamahal ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Let us grow in every way. Hindi lang dapat tayo mga kapatid sa ating sarili, also sa ating family. Kailangan i-make sure natin na yung family natin naglilingkod lahat sa Panginoon. Di ba napakasaya kaya na makita natin nandoon yung asawa, nandoon yung anak, nandoon yung kapatid, nandoon yung ating buong pamilya na sama-sama na nagsasamba sa Panginoon. Di ba napakasaya? Yung lahat tayo mananampalataya sa Panginoon. Isang pananampalataya, isang Panginoon, isang bautismo. Amen? Naniniwala ako na lahat ng mga tatay na nandito, you have the authority to govern, to manage your family. At ang boses, ibinigay sa lalaki ng Panginoon para i-manage yung tatay. Naniniwala ko lahat ng tatay dito, kayang dalhin ang kanilang buong pamilya. Amen? Ako, hindi ko man ako tatay, pero magiging tatay balang araw, mga kapatid. At lagi ko yung pinapanalangin sa anak ko, kahit ako nagdadrive ng motor, pinapanalangin ko lang, Lord, kung magkaroon man ako ng anak, gusto ko yung may amot sa iyo. Gusto ko yung anak na masunurin, masunurin at magagamit sa ministry. Ipanalangin natin na nagsarap kaya mga kapatid sa piling na buong pamilya. Naalala ko dati, nung si Papa, bumalik siya sa paglilingkod ng Sapa. Nakita ko siya paano siya magpuli sa paglilingkod. Umiiyak siya. Alam niyo yung iyak ng isang tatay, bihira sila umiyak. Pero parang matangkad siya sa iyak ng tatay, ng isang ama. Kasi bihira mo silang makitang nasasaktan, bihira mo silang nagpapakita ng emosyon. Pero once na umiyak yan, totoo yan. Amen? Naniniwala ba kayo mga tatay? Praise God, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. So, hindi lang tayo dapat mga kapatid, kahit magiging mga nanay, dapat i-make sure natin na hindi lang tayo ang nag-grow, kundi meron tayong mga nakikita ng ating family, mga kapatid, kasama natin na lumalago. Ang pag-grow, mga kapatid, we make sure na we need patience. Hindi yung niraras natin ang bawat isa. According to Apostle Paul, kailangan magkaroon tayo ng pasensya sa bawat isa.
Ang gusto kasi ng maraming mga kapatid na mag-grow ka agad. Meron ba kayong nakitang puno na tumubo ng isang buwan? Tumubo ng isang araw? Meron ba kayong nakitang buto na tumubo ng kalahating araw pa lang, mga kapatid? Depende sa puno, depende sa buto, depende sa kung anong hinasik, mga kapatid, ang paglago or pag-grow ng isang tao. Kung paano sa kanya na itanim ang salita ng Panginoon, at paano din niya tinatanggap ang salita ng Panginoon, magdidepende ang growth ng isang tao. Kaya we make sure, mga kapatid, na meron tayong pasensya. Hindi tayo magiging judgment. At marami kasi mga Christian, mga kapatid, huwag natin kakalimutan. Kapag tayo na nagawa na natin sa ating buhay, ang kalooban ng Panginoon, we are dressing modesty, hindi na tayo nagsusuot ng mga hikaw, mga gold, which is mga kapatid sinasabi naman ng Bible. In 1 Timothy 2:9, kailangan maging, lalo sa mga babae, na maging mahinhin, na maging magsuot ng modesty, yung hindi mamahalin ng mga damit. Especially sa mga babae, mga kapatid, kung nagagawa natin nila sa buhay nila, kailangan mas malawak ang ating unawa sa ating mga kapatid. Ganon din sa lalaki. Lahat, mga kapatid, kung nakakagawa na tayo ng holiness outside, yung ibang ating kapatid, alalayan natin. This is what church is. Ganyan ang isang body. Amen? Bakit? Bilang isang katawan, example ko na lang yung katawan natin, mga kapatid. Kung kagatin mo ang iyong daliri, hindi mo masaktan ang buong katawan. Hindi mo masaktan ang buong katawan. Kapag mayroong cavity ang ngipin, hindi mo sumakit ang ulo mo. Di ba yung may cavity, yung mahirap dito? Pag sumakit ang ngipin, umiiyak. Ganun ang katawan, mga kapatid. Kapag sinasaktan natin ang isang kapatid, because we can, nagagawa na natin ang ano ng Panginoon na yung standard of holiness, the standard of morality na tinuturo sa atin ng Panginoon. Samantalang yung ibang kapatid ay hindi pa, tapos sinasaktan natin sila kasi hindi pa nila kaya. Sinasaktan din natin ang ating sarili. At pinakauna natin nasasaktan ay ang ating Panginoon. Amen? Kailangan nandun pa rin, when we speak the truth, we should speak in love. Nandun pa rin yung kindness, yung gentleness, nandun pa rin, mga kapatid, yung grace ng Panginoon. Hindi yung parang tila ba tayo yung nakagawa ng ganitong bagay na parang, wow, ang dami ko ng alam ng salita ng Panginoon. Ako lang to. Dahil sa kasipagan ko mag-aaral, dahil sa sarili kong sikap, dahil sa nagsumikap ako na matutunan ito. Parang yung mayabang tayo sa dating ngayon. But one thing that God wants us to realize, the more that we are growing, the more that we grow in every way, mga kapatid, the more that we grow in spirit, the more that we grow in faith, the more we realize to humble ourselves. Amen. The word ay na magpakumbaba. Yes. Amen? Praise God. Kasi, hindi lang tayo, mga kapatid, naka-base sa growth, mga kapatid, outside the appearance. We do not just, mga kapatid, look on the growing of the numbers of the church. Hindi lang tayo sa dimension na gano'n nakakita, one dimension, mga kapatid. But we also make sure that we are growing in spirit and faith. We are growing inside. Yung kaloob-looban natin. Amen? Na huwag natin kalimutan yun ang pinaka-mahalaga. Na nag-grow tayo yung ating puso, kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo kumilos, mga kapatid, kailangan in accordance. Kailangan nagkakatugma silang lahat. Hindi yung mabait lang tayo sa outside, pero yung loob-loob natin, gustong-gusto natin na pakihin ng isang tao, gustong-gusto natin na sumpain ng ibang tao. Amen? Praise God. Kung kaya natin pakisamahan ang mga tao sa labas, kung kaya natin sabihin na tayo humayo sa labas para dumami tayo, mga kapatid, sa loob ng church, pero di naman natin kaya mahalin ang kapwa nating kapatid sa loob ng church, that's hypocrisy and love.
When we say love, mga kapatid, unang-una, nagsisimula sa loob ng church. Amen? Kaya tayo bilang church, magmahal na tayo sa kapatid. Amen? Amen? Regardless kung ano yung character, introvert man yan, extrovert man yan, hindi tayo excuse pagdating sa growth, pagdating mga kapatid sa unity, pagdating sa paglago in spirit and faith, in unity, in love, mga kapatid, hindi tayo accepted doon. Lahat tayo introvert, extrovert pa man, we need this, mga kapatid, na pag-aaral. Amen? Lakukan natin ang Panginoon. Praise God. Yan ang pinaka-mahalagang bagay na dapat natin tandaan. And we are not just, mga kapatid, focus on growing, but we focus on healthy growing. Kung paano yung malusog na paglago. In United Pentecostal Church, mga kapatid, yung ating superintendent, meron siyang mga goals, meron siyang mga vision na sa ating healthy growth sa ating organization. In this body of Christ, una mga kapatid, the apostolic identity. Yung growth natin as an apostolic identity, mga kapatid, yun yung pagkakakilanlan natin bilang mga apostoliko. Na manatili yun sa ating buhay. Yung dress code, yung ating aral, yung ating doctrine, yung ating paniniwala, pananampalataya, mga kapatid. We must be separated in this world without conformity. Amen? Mostly kasi nakakalimutan ng mga Christian na sila lang palang nadadala. Amen? Yung pag-iisip nila, yung kilos nila nadadala na ng outside. Alam mo mga kapatid, this is one of the vision of our superintendent na nandoon pa rin yung identity natin. Na kahit napapalibutan nun tayo ng mga hidden people, ng mga worldly people, but one thing that our superintendent vision is for us to maintain and grow in apostolic identity. Amen. Amen. Praise the Lord. Na hindi mga kapatid, magbabago yung ating pagkakakilanlan bilang apostoliko. The way we worship, maingay tayo when it comes to worship. Hindi lamang tayo tahimik. Hindi lamang tayo mga kapatid tikong-bimig. But as an apostolic believers, when we worship, this is our identity. We always make sure na mapiplis natin ang ating Panginoon. Amen? Hindi lang yung ingay na walang kapuluhan kasi may iba lang yung ingay na nag-iingay lang sa nag-iingay na nagpupuri na may kapuluhan sa Panginoon. Amen? Hindi lang tayo dapat make sure natin when we shout praises to the Lord, it pleases the ears of the Lord. Yes. Amen? Yung pinaka-importante, merong pananampalataya. Nandoon yung pananampalataya. That's growing in faith, growing in spirit. Amen? Kasi merong nag-worship para lang marinig ni pastor. Merong umiingay lang para lang mapansin ng kapatid na worshiper. Pero we always make sure, mga kapatid, when we shout praises, when we say hallelujah, kung tayo ay nagpupuri sa Panginoon, pumapanakpak, sumasayaw, we are running, we are jumping, mga kapatid, lumulundag tayo sa pagpupuri sa Panginoon. We always make sure that we do those things in faith sa Panginoon. Amen? Praise God. Kasi, kung tumatakbo lang tayo, nagra-running lang tayo, nagja-jogging lang tayo, pumapalakpak lang tayo, pero wala doon yung pananampalataya natin sa Panginoon. Tawag doon, nag-exercise lang tayo. Amen? So that's why kaya importante, mga kapatid, that we are growing in every way. Lahat ng ating lakad, lahat ng ating pamumuhay, we grow in every way. Yung pag-iisip natin, yung ating ugali, mga kapatid, we become more and more and more like Christ. Amen? Praise God. And second, objective and vision is apostolic unity.
May mga iba-iba man tayong mga prinsipyo, meron man tayong iba-ibang paniniwala sa ibang aspeto ng buhay, meron man tayong iba't ibang way of living, way of disciplining our children, meron man tayong iba't ibang pag-iisip towards how to live in this world, paano maghanap buhay, paano pakisamahan ng tao. But one thing, mga kapatid, na lagi natin i-maintain as the body of Christ is we have the unity. Meron tayong pagkakaisa. Kasi kung wala tayong pagkakaisa, mga kapatid, we alone cannot grow. Pag napapansin na natin ang sarili natin na, kaya ko naman siguro na mabuhay mag-isa. Siguro kaya ko naman maglingkod sa Panginoon mag-isa. A-isolate ko na yung sarili ko kasi masasama ko na ugali nila doon. Hindi naman nila ako pinapansin. Pag nararamdaman na natin yan, mga kapatid, dinidisip na tayo ni Satanas. Dahil ang gusto ni Satanas is division. Na yung katawan ni Kristo magkabahabahagi, magkabuwag-buwag. Bakit, mga kapatid? Kasi pag nagkabuwag-buwag tayo, wala tayong unity, titirahin na yung isa hanggang sa mamatay. Pa isa-isa pa yung mamamatay. Di wala na yung body of Christ. Sino masasaktan? Ang Panginoon. Pero ang Panginoon, lagi nga nagsusumikap din ang Panginoon. He's doing His best na magkaroon tayo ng unity. Pero tayo sa unity, huwag tayo sa division. Kahit masakit man, sobrang sakit, mga kapatid, nasasaktan tayo ng ating kapatid, make sure pa rin natin yung unity, yung pagkakaisa. Kahit sobrang sakit ng sinabi ni kapatid, kahit sobrang sama ng ugali ni kapatid, unity pa rin ang ating isipin. Amen? Praise God. Kasi yan ang kalooban ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na nagsosolo tayo, ayaw ng Panginoon na makasarili tayo, ayaw ng Panginoon na naging mayabang tayo. Kasi pagka magsolo tayo sa pananampalataya, naglalakad tayo, ina-isolate natin ang sarili natin sa ibang kapatid. Magmamayabang tayo, sasabihin natin sa sarili natin, kahit wala pala sila, kaya ko naman magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. No, mga kapatid, kasi pag ina-isolate natin ang ating sarili, itong katawan, itong kamay, pag putulin ko ito, mga kapatid, ang kamay na ito mabubulok, mamamatay. Kaya habang nagpapatuloy tayo na ina-isolate natin ang ating sarili sa katawan, hinihiwalay natin ang ating sarili sa katawan, darating ang point na mamamatay ka. Kasi titirahin ka ng diablo. Pero mga kapatid, kung nandaan tayo sa circle ng ating, nakakonect pa rin tayo sa body of Christ, hindi tayo kayang talunin ng kaaway. Kasi nandyan yung lahat ng parts eh. Lahat ng kailangan mo nandyan na. Ibinigay na ng Panginoon. Nandyan na yung parte. May nagpapakain, may sa bibig, may magsusubo, sa paa, mayroong katawan para sa kumilos, mayroong tendons, mayroong mga bones. Lahat ng parte nandyan na para kumilos ang buong katawan. Ganoon tayo, mga kapatid. Nandito, God gave us the apostles, the prophets, the pastors, the teachers, the evangelists to edifying of the church. Hindi lamang ibinigay, mga kapatid, ang workers, mga deacons sa church, yung mga Sunday school, hindi lang yan inilagay dyan para lang magmayabang sila, para lang magkaroon lang ng compliance sa church, mabuo lang ng organization ng church, para lang magkaroon, kumpleto lang ng mga manggagawa sa church. Hindi lang sila nilagay, mga kapatid, para sa bagay na yan. But God put them in this church for us to grow and to be edified. Lumakas palalo ang katawan ni Kristo. Magkaroon tayo ng bawat isa ng paglago, that we may all be growing in every way, in spirit and in faith. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And the third objective and vision, mga kapatid, is the apostolic revival. Kung saan, mga kapatid, ang pananampalataya, kung saan ang church naroon ang panalangin ay inuuna, there is revival. That's why we love prayer. We love unity. We love
assemblies, mga kapatid. Kailangan natin mahalin yun for us to have the apostolic revival. Amen? Huwag natin hintayin ng church natin ay mamatay ang pagpupuri. Huwag natin hintayin ang church natin walang nag-speaking in tongues. Yung church natin, mga kapatid, walang lumalalim sa pananampalataya. Parang nagiging kanal na lang lahat. Iniisip na, nare-revive naman ako kahit hindi ako nagsasalita sa pagpupuri. Nagre-revive na mabuti pa naman ang ating ugali kahit hindi ako nakikisabay. No, mga kapatid, one of the objective and vision of our church is the apostolic revival, the way we worship God. Nandoon yung tatak natin, mga apostoliko. Amen? Sa Bible school na narinig ko ba, kapatid, nila sinasabi mga bandang 70s, 80s, 90s, kung paano magpuri ang mga old apostolic. Nasa ibabaw ng upuan, mga kapatid, nagtatatalon-talon. Nagsisisigaw sila ng pagpupuri. That's true worship. Even David, saan ba tayo nakakita ng pagpupuri ng tahimik kung bibig? Walang, mga kapatid. Pag pinupuri mo ba yung kapatid mo, yung tao, sasabihin mo lang, no, mga kapatid, sabihin natin, wait, napaka-galing mo naman mag-aral, naging cum laude ka, naging first honor, ganyan, pinupuri natin yung tao, nagsasalita tayo. Ganoon sa Panginoon, we express, ini-express natin sa Panginoon, yung pagpupuri, Lord, you are great, you are wonderful, you are kind, you are gracious, you are full of compassion. You are our Savior. We speak those things. We express those things sa pamamagitan ng ating mga dila. And that's how David worshiped God. Ganon si David. Hindi si David, mga kapatid, nakabase sa kung anong sasabihin ng tao. Hindi si David nakabase, mga kapatid, sa tunog ng instrumento. Hindi si David nakabase sa kanyang kabutihan, sa kanyang kabaitan, sa kanyang kayamanan, sa kung anong meron siya. Nakabase si David, mga kapatid, sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. That he made sure that there is revival sa kanyang tahanan, sa kanyang buhay. That's why in this church today, we make sure, mga kapatid, na nandito ang ating revival. Nandito yung revival, mga kapatid. Hindi yun mawawala. Hindi tayo maging gaya ng mga worldly people. Hindi tayo maging gaya, mga kapatid, ng mga tao sa labas na hindi nila alam kung paano magpuri sa Panginoon. Ang alam lang nila, yung nananalangin sila ng paulit-ulit, akala nila nagpupuri sila sa Panginoon. Akala nila naririnig sila ng Diyos. Nagpaparada sila na may kasamang mga ribulto. Akala nila, mga kapatid, tinitingnan sila ng Panginoon. No. Nasasaktan ang Diyos sa kanilang buhay. Pero alam natin kung paano magkaroon ng revival, mga kapatid. Amen? Magpupuri tayo sa Panginoon. We will worship God with all our heart, our faith, with all our mind, mga kapatid. In unity, in spirit, in love, and faith. Kasi kung hindi tayo, mga kapatid, magpupuri ng unity, wala pa rin revival. Amen? Yun ang pinaka-importante. Mapansin natin sa book of Acts chapter 2. And they all in one accord, in one place, and they began to speak in other tongues. Ibig sabihin, because of their unity in faith, unity in spirit, mga kapatid, bumaba ang Espiritu ng Diyos, and they all began to speak in other tongues. Kaya malabo, mga kapatid, na kung meron tayong unity, meron kapatid na hindi nag-speaking in tongues. No! Kung meron tayong unity, mga kapatid, if one is speaking in tongues, puspos ng Holy Ghost, lahat ng nandito, mga kapatid, ay pupuspusin ng walang Espiritu ng Panginoon. Kaya hindi ako naniniwala na nandito sa church, mas puspos daw siya ng Holy Spirit, pero hindi siya nakikisama sa buong sa katawan. Naniniwala ba kayo? Kapag ba nag-jogging tayo, naiiwan ba yung ating isang paa? Naiiwan ba yung kamay? Hindi ba, kapatid? Kapag nagpupuri ang buong katawan, mga kapatid, sama-sama yan. Lahat revive,
Lahat, nagpupuri sa Panginoon. Hindi pwedeng nandun ka sa church, tapos unity I'm in unity with the body of Christ. Pero nandun ka lang sa gilid. Grabe na yung iyak ni kapatid. Nagiging observer lang tayo. Pero ng mga kapatid, make sure na tayo mismo sa sarili natin, magkikiisa tayo sa katawan. Hindi na natin kailangan na itulak, hindi na natin kailangan mga kapatid na persahin, hindi na natin kailangan na hikayatin dito sa front sa altar. Pero tayo sa sarili natin, we will surrender our life, we will surrender ourselves to God, kaya tayo luluhod sa Panginoon, and there will be a revival in this place. Praise the Lord. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Kaya malabo yan mga kapatid na magkaroon ng revival kung merong pagkakabahagi, merong pagkakadiferensya, merong hindi pagkakaunawaan. Ang sabi ng Ephesians chapter 4 verse 26 mga kapatid, magaling ka at huwag magkasala. Normal sa atin na meron tayong emosyon, nagagalit tayo. Pero ang sabi mga kapatid ng 27, kung babasahin natin, neither give place to the devil. Nagagalit tayo, that's normal because we are human. Pero kapag yung galit natin umabot sa sugdulan, naging puot, naging hinanakit, inabutan tayo ng bukas, inabutan tayo sa pagliwanag na muli ng araw, that is devilish anger. Hindi yan sa Panginoon. Binibigyan natin ng puwang si Satanas para tayo ay lamunin ng galit. Pero ang sabi ni Apostle Paul mga kapatid, he is encouraging every one of us to be mature spiritually. Maaaring yung proseso hindi ganoon kadali. Kasi nasanay tayo mga kapatid sa prinsipyo na kung ayaw ko sa isang tao, ayaw ko na sa kanya. Kapag galit tayo sa isang tao, ay galit na tayo sa kanya. Pero God is teaching us, mga kapatid, throughout this process, na gusto ng Panginoon ay paalam sa atin na mahirap man, pero kakayanan natin sa tulong ng Banal na Espiritu. Alam niyo mga kapatid, ako personally, kung pagpipiliin ako, ayokong mangaral. Ayokong mangaral. Gusto kong makinig na lang ng salita ng Panginoon. Bakit? Sa mga nangangaral mga kapatid, maraming bashers. Mas maraming sumasaksak sa likod. Alam mo mga kapatid, ako kung gugustuhin ko, mas gugustuhin ko na lang manaksak din. Sige, saksakin ako, sasaksakin ko rin kayo. Pero, hindi yan ang tinuturo ng Panginoon. Because the more mga kapatid na nagtuturo, nangangaral tayo, the more that we live the Word of God. Kasi nung sinaksak natin si Kristo, nung pinatay natin si Kristo, nung ating tinusok ang kanyang dibdib, mga kapatid, nung ating pinako si Kristo sa cross ng Kalbaryo, ano ang kanyang binigay sa atin? Anong kanyang iginanti sa atin? Hindi niya tayo pinatay. Niligtas tayo ng Panginoon. That's why, as a body of Christ, kahit nasasaktan man tayo, mga kapatid, ng isang parte ng katawan, we should still love them. The more na nasasaktan tayo, the more tayo na magmahal. Then the more natin na mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. Sabi ng 1 John, na kung ang sino man na sinasabi niyang mahal niya ang Diyos, pero kinapuputan niya ang kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Pakpakan natin ang ating Panginoon. Huwag tayo maging gaya ng katuruan ng mundo na kapag galit-galit talaga, ayaw mo na sa kanya. Meron pang nakiitakan, nagtatagaan. Sa kalsada mga kapatid, nakikita natin yung mga drivers. Sabi nga ni Brother Riggs, pasalamat sa mabait daw yung, ibig sabihin may alam siya ng mga mainitin ang ulo ng mga driver. Di ba? Ganyan ang world. Konting galos lang, konting ano lang, ganyan lang. Galit agad. Sensitibo. Meron pa yung nakita ko sa Facebook, nasa lisensya mo, nasa lisensya mo, nasa lisensya mo.
Nagdadrugs ka ba? Diba? Meron pa yung cyclist, tinutukan ng baril. That's how the world lives. Pero tayo mga kapatid, bilang mga Kristiyano, tinuturuan tayo ng Panginoon na kahit nasasaktan tayo ng ating kapatid, mas lalo natin silang mahalin. Bakit? Kasi hindi nila alam ang Word of God. Yun lang ang ibig sabihin nun. Kung hindi nila tayo kayang mahalin, kung sinasaktan nila tayo, isa lang ibig sabihin, they are lacking in the Word of God. At kung alam natin na sinasaktan nila tayo, we have the knowledge of the Word of God, so dapat mas malawak yung ating pag-unawa. Ganyan ang pamumuhay bilang Kristiyano. Ganyan dapat tayo mabuhay sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. We must be grown up in all things, sa lahat ng bagay. Kailangan lumalago tayo mga kapatid, lumalago. Hindi lang tayo mga kapatid yung malahon. Kung isang puno, hindi lang tayo dapat nagdadahon. Dapat tumutubo din tayo, nagbubunga kung tayo nagbubunga. Amen? Imposible naman, na-receive ng Holy Spirit, pero wala tayong bunga ng banal na Espiritu. The more that we live in Spirit, mga kapatid, in Galatians 2:22, there is the Spirit, the fruit of the Spirit, which is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, kindness, faith, meekness. Against such there is no law. Amen? Doon mo makikita ang napatunay ng isang Kristiyano ay lumalago. In every way, in all things, lumalago. Amen? Nagbubunga tayo. Tapos the more tayo na bumubunga, the more tayo na nagpapatsure, the more tayo na lumalago, the more tayo na nagpapatunga. Minsan, natutulak tayo sa Word of God. Gusto natin maging mga karal na din. Parang gusto natin pangaralan si pastor sa kanyang kanya. Pangaralan ko si brother. Pagsabihin ko na ito kasi alam mo mga kapatid, in book of James, sabi ni Apostle James, huwag nawang naisin ng bawat isa na maging mangangaral. Kasi kung na tayo mangangaral, malaki ang accountability. Ako personally mga kapatid, takot ako sa versikulo na ito, mangangaral ako sa inyo. Tapos ipapangaral ko sa inyo mali-mali. Ipapangaral ko sa inyo ay hindi sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, nagkakahantungan ng kamatayan. Kaya napakahirap maging mga karal. Ano ba yung sabihin ng mga karal? Lahat marunong. Lahat may alam. Lahat may suwisyon. Lahat, ito gusto ko. Lahat, ito gusto ko. Dapat mangyari yan. Mangyari ganito. Ginawa ng Panginoon ang body para maging organized. Para magkaroon tayo mga kapatid ng maayos na pagkilos. And that is the Spirit of God. Yan ang nagpapa-operate sa atin, the Spirit of God. Amen? We cannot work, we cannot function as a body in unity kung walang Espiritu ng Panginoon. That's why I believe we receive one Spirit. Kaya kung nag-receive tayo ng isang Spirit, pare-pares tayo ng bunga. Pare-parehas yung bunga natin. Nandun yung love, joy, peace, long-suffering, gentleness, kindness, meekness, temperance. Amen? Nandun yung pagmamahal. Huwag natin walain yun, mga kapatid. Kahit ano man ang status natin, nanay ka man, tatay ka man, anak ka man, bata ka man, matanda ka man, may ngipin ka man, walang ngipin, kalbo o hindi kalbo, may buhok, walang buhok, pilay o hindi pilay, may sapatos, walang sapatos, nag-aaral o hindi nag-aaral, may trabaho o walang trabaho, we are not exempted. But we must love one another. Pagsumikapan natin mga kapatid, magsumikap tayo that we will grow in every way. Kasama mga kapatid sa ating holiness, ang love. Hindi lang yung holiness natin sa panlabas ng nyo, nandun yung ating pagmamahal sa Panginoon. Palagpakan natin ang ating Panginoon. We must build it up, the body of Christ.
Alam ka natin pala mga kapatid, kung ano bang ibig sabihin ng body of Christ? The church, sa Tagalog, Iglesia ni Cristo. Alam ba natin ang kahulugan? Ang ibig sabihin mga kapatid ng Iglesia sa Greek word, nang ibig sabihin the called out ones. Mga tinawag. Ibig sabihin, mga tinawag, mga tao, hindi building. That's what the body of Christ means. Or Iglesia ni Cristo. Merong nagtayo ng Iglesia ni Cristo literal. Pangalan ng church, Iglesia ni Cristo. Alam niyo mga kapatid, ang dali lang magpangalan ng Iglesia ni Cristo ng church. Tapos i-claim natin na totoo tayo. Pero yung doktrina natin, hindi naman ayon sa Biblia. Alam niyo mga kapatid, nangangaral sila ng ibang ebanghelyo. Sabi ni Apostle Paul, even I, mangaral man ako ng ibang aral patungkol sa ebanghelyo, sumpain ako. Pati ba ng mga anghel, mangaral man sila ng ibang ebanghelyo, sumpain sila ng Diyos. Kaya pwede tayo mangaral, pwede tayo magpangalan ng Iglesia ni Cristo, pero yung aral natin hindi ayon sa Diyos. Pero nga lang, susumpain tayo ng Diyos. Amen? Kaya we make sure mga kapatid, that we all grow in every way. Alam natin kung ano yung aral na ating pinangahawakan, ano yung doktrina na ating tinanggap mula sa ating Panginoon. Anong pananampalataya? Hindi lamang tayo maging kontento na tayo dumadalo sa church. We must make sure mga kapatid that we are growing in every way. Lahat ng lakad, lahat ng pamamaraan, lahat mga kapatid ng ating pamumuhay, nag-grow tayo. Alam natin kung paano mag-aral, alam natin kung paano maghayo, alam natin kung paano mag-evangelism, alam natin kung paano mag-share ng Word of God. Amen. Personally mga kapatid sa trabaho ko, I'm so blessed. Kasi nung nalaman nila nung nag-aral ako ng theology, nagtatanong sila, nagkaroon ako ng chance na mag-aral ng gospel. Hindi ko ipinagmamalaki mga kapatid, pero I'm so glad, I'm so great na na-release ko mga kapatid ang gospel ng Panginoon. At wala na akong utang sa kanila. Ang sabi ko na lang sa kanila mga kapatid, pinanggap ko sila, it is up to you. It is up to your decision if you will accept Jesus in your lives. Pero isa lang ang nais ko mga kapatid sa kanila, isa lang yung objective ko sa kanila, tanggapin nila ang Panginoon. Sabi ng trainer ko, that's what a wisdom given. May kanya-kanya tayong decision, may kanya-kanya tayong prinsipyo, pero nandun pa rin yung respect natin mga kapatid. Pero sabi ko, nandun yung pagmamahal ko sa kaluluwa. Kung magtatanong pa sila mga kapatid, hindi ako hinto na sagutin lahat ng kanilang tanong. In God's provision mga kapatid, in God's pagtulad ng Panginoon, in God's faith mga kapatid, mangangarap tayo ng salita ng Panginoon. Kahit tayo ay nasa trabaho. Kaya napaka-importante na alam natin kung ano yung doktrina na pinangahawakan natin. Kasi ang alam lang naman nila, pagdating sa gospel, alam nila gospel ito. Pero din nila alam that the meaning of gospel is the good news that Jesus Christ died, buried, and resurrected in 3 days. Repentance, water baptism in the name of Jesus Christ, and Holy Spirit baptism. Yan ang ibig sabihin ng gospel na kailangan malaman ng maraming tao. I'm not ashamed mga kapatid na nangaral ako sa mga katrabaho ko. Hindi ako nahihiya na kahit iniiyaya nila ako ng kanilang mga gawain. Hindi ako nahihiya maging Kristiyano. Nakikita nila nagpe-pray ako bago kumain. Nakikita nila nagpe-pray ako in everything na ginagawa ko mga kapatid. Mayroong iba na tinatawanan ako. But I am not ashamed. Kasi at the end of the day, kahit tawanan man nila ako, may Diyos na nakakita sa akin ginagawa. May Diyos na nakakaalam mga kapatid. Kaya huwag tayong mahiya magbahagi ng Word of God. Huwag tayong mahiya sa ginagawa natin. That is spiritual things na hindi nila alam.
At tayo ang mas lalong nakakaalam sa mga bagay na yun. Kaya mas lalo natin silang unawain. Lalo natin silang intindihin. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin tayo. We must firmly committed in unity in spirit and unity in faith because there is one spirit na ating tinanggap. Magkaroon tayo ng isang vision. Magkaroon tayo ng isang layunin, lalo na dito mga kapatid sa Ubando. I'm thinking, I'm planning mga kapatid, I have many things na iniisip ko na gusto kong i-submit kay tatay, kay pastor mga kapatid, na gusto kong gawin sa Ubando. Because I don't want to leave this place na ganito lang. When I studied theology mga kapatid, doon nagkaroon ng parang konsensya sa puso ko na wala tayong nadadalang kaluluwa. Wala tayong, alam, wala tayong nagagawa kaluluwa, nadadalang kaluluwa, parang wala tayong nagagawa sa buhay. Naisip ko mga kapatid, sabi ko, nagagamit ako sa church, kumakanta, maawit, nagpipreach, but I'm still mga kapatid. Sabi ko, there's lacking. Maraming gustong gawin sa Ubando. Na although mga kapatid, mahirap kasi this place, alam natin na hidden, maraming mga hidden, dito, believers, mga talagang, ang adherence nila pagdating sa worship nila sa mga ganyan, mga revolto, is talagang strong and firm. Pero tayo, mas firm tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Magkaroon tayo ng one faith, one vision, one objective, na kahit nasa bahay tayo mga kapatid, mag-share tayo ng word of God. Huwag tayong mahiya, mag-akay. Akay lang naman tayo mag-i-invite lang naman tayo Hindi naman natin sila pipilitin. Hindi naman natin sila bubugbugin. Hindi naman natin sila sasaktan. Dadalhin niya natin sila sa Panginoon Amen? Kaya magkaroon tayo mga kapatid ng isang objective. This coming June, before the anniversary of the Church of Bulacan, magkakaroon tayo ng door natin. Amen? Sino gusto sumama? Amen. Praise God. Yan ang gusto ko. Active yung evangelism. Alam niyo mga kapatid na ako sinasabi sa San Miguel, active yung evangelism namin doon. When I was still there, kasama ako lagi ni Pastora Marilo. Alam niyo yung binibiyahe namin, mga 30 minutes to 45 minutes. Ang layo, 2 municipality ang aming nilalakbay. Makapunta doon sa kabilang municipality. Mag-expand ang gospel. Lumaganap ang gospel. Amen? Ngayon, ang church ng San Miguel lumalago. Kasi ang sikreto mga kapatid, maging active ang evangelism. Kaya kailangan magkaroon tayo ng mindset bago ako mamatay. Kailangan may madala tayong kaluluwa sa Panginoon. Sa San Miguel, mga kapatid, I remember meron isang family na hindi ko man sila sinadya na dalhin, pero nadala sila mga kapatid. Nag-church sila. Merong isang bata din na inalagaan ko. Tinulungan ko lang yun sa tindahan. Sabi niya, kuya, tulungan mo ako magsama ng tindahan kasi nandun sa sakitan niya. And alam mo, good things sa pagtulong natin, sa kindness natin sa tao. Natatat sila din natin alam, mahanapin ka nila. Alam mo kapatid, dinanam ako ng batang yun. Hanggang sa naging drummer sa church. Ginamit sa church. Ang drum namin mga kapatid, alam niyo kung ano? Beatbox. Nasusugatan sa dito, sabi. Tinawag nga na akong tatay. Naging tatay ako ng batang yun. Pero sabi ko sa kanya, huwag mo akong tawagin tatay. Kasi yung bata pa. Tawagin mo lang akong kuya. Alam mo kapatid, hindi ko siya napigilan. Tawag pa rin sa akin, tatay. Amen? Natutuwa ako sa batang yun kasi ginamit talaga siya ng Panginoon. Ganon siya ginamit ng Panginoon. Hanggang sa nagkaroon na kami ng drum na talagang drum. Ginamit pa rin siya ng Panginoon. Kasama yun sa paglago. Kasama sa paglago. Hindi lang silang lumago. Lumago din tayo. Ang sarap sa pakiramdam na nakakadala tayo ng kaluluwa at ginagamit sa Panginoon. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya magkaroon tayo mga kapatid ng unity sa lugar na ito, sa church na ito. Huwag tayo mag-isip ng negative. May mga alam ko na nag-iisip sa atin ng negative na hindi natin kayang tumayo, hindi natin kayang palaguin ng Ubando. No, we have God.
our God that we are serving is the greatest God. The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Kung paano pinalagon ng Diyos na yan, ang Israel, ganoon din niya palagayin ang church ng Waldo. Yan mga nag-iisip sa atin ng negative, hanggang negative lang sila. But as long as our God is living, we will raise our hand. We will raise our hand in victory. Praise God. Itataas natin ang ating kamay sa mga kapatid sa tagumpay. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos ng tagumpay. Hindi sa Diyos ng negative, hindi sa Diyos ng division, siya ay Diyos ng pagkakaisa at Diyos ng tagumpay. Isipin niyo, may mga Kristiyano pang nag-iisip ng ganyan. Because they are not growing in faith. Because they are not growing in spirit. But we, the church, tinuturuan tayo ngayon ng Panginoon, magkaroon tayo ng isip, mga kapatid, to move forward, to look positively na kaya tumayo ng church natin. Because we have God. Yes, Lord. Praise God. And the name of our God is Jesus. Your God and my God is Jesus. We have one God. And the God that they are serving, I don't know. Kasi, ang God, negative sila eh. Pero yung ang God natin, positive. Ay naman kung sino pinaglilingkuran nila kasi puro mga negative lang eh. Naririnig ko mga kapatid. Kahit hindi man nila sabihin harap-harapan, inire-reveal ng Panginoon. Inire-reveal. Kaya huwag tayong gumawa ng masama sa loob ng iglesia. Dahil i-reveal ng Panginoon. Ang Diyos hindi nakahayaan ng kanyang katawan ay sinasaktan. Gusto ng Panginoon na lahat ng katawan, lahat tayo, bawat isa, lumalago. Hindi napipilayan, kundi lumalago. Pero kahit mapilayan man tayo, masaktan man tayo, tanggapin lang natin. We are perplexed, we are vexed, pinahirapan man tayo, pero doon tayo lumalago. The more na pinipersecute tayo, the more na sinasabihan tayo na masama ugali, kalamura, o na naman, sila, mag-grow pa rin tayo in the name of Jesus Christ. Pero huwag tayo magmura, mga kapatid. Hindi ko kayo pinasurat magmura. Maging gentle tayo sa pagsasalita. Maging mahinahon. Mag-isip muna kung ano yung mga sasabihin. Kung makakasakit ba ito sa kapatid, kung pag-ibig ba itong sasabihin, kung matanda na tayo eh. Dapat alam na natin kung makakasakit ba ito sa bawat isa. So palakpakan natin ang ating Panginoon. Hindi na ako magtatagal. Well, praise God. So let us commit to speaking the truth in love, growing up in all things, and building up the body of Christ, and may we continue seeking spiritual growth and strive to become more like Christ in all aspects of our life. Lahat ng aspeto ng ating buhay. Make sure na lagi natin isisik, hanapin ang spiritual growth and striving to become more like Jesus. Let us all stand, mga kapatid. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Magpuri tayo sa Panginoon. Magkaroon tayo ng unity. Itong maliit na numero na ito, na nandito, lahat tayo worshiper, lahat tayo nagpupuri sa Panginoon, meron tayong unity sa pagpupuri, pagpapalain ng Diyos ang simbahan na ito. I believe in that, mga kapatid. Amen. Praise God, praise the name of Jesus. Let us worship the name of the Lord. Let us clap our hands. Hallelujah, hallelujah, Jesus. We bless your name. We glorify your name, O God. Oh, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh God, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. We have one God that we serve, the God of unity, the God of love, the God of strength, the God, hallelujah, of blessing, the God of grace, and the God of salvation, the name Jesus Christ, hallelujah. Amen, Lord God, praise your name.
Praise your name, O Lord. Hallelujah. Magpuri tayo sa Panginoon dahil sa pagpupuri, mga kapatid, nandoon ng revival. If we want to experience revival, we worship the Lord. If we want to experience the presence of the Lord, worship Him. Worship Him in Spirit. Worship Him in truth. Worship Him with all our faith. Worship the Lord with all our heart. Worship the Lord, hallelujah, with all our mind. With all our mind, hallelujah, Jesus. Yes, Lord, yes, Jesus. There is revival. If the church, the priority is prayer, worship, there is revival. Meron mga kapatid, hallelujah, pagyanig sa church, sa tahanan, sa buhay natin. Kung ang ating Panginoon ay ating sinasamba, tayo ay nakikipag-usap, tayo ay nananalangin. Hallelujah. Praise God. Praise the name of Jesus. Yes, Lord God. Hallelujah. That our faith may foster, Lord God, and grow, Lord God, and we may grow, God, in faith. Oh, Jesus, hallelujah, hallelujah, Lord, hallelujah. Bless your name, bless your people, Lord God, hallelujah. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Lord God, nalalaman niyo po ang puso ng bawat isip, Panginoon. Alam niyo po ang aming mga nararamdaman sa mga kapatid. Alam niyo po, Panginoon po, Lord, alam niyo po ang sitwasyon ng bawat kapatid natin. Alam niyo po pinagdadaanan ng aming buhay, Panginoon. Inilalapit namin ito, Panginoon, sa inang buong pananampalataya. Nang buong pagpapakita, Panginoon.
Ibig mo ako nang di kaya kong pasahan. O Diyos na katarungan at nagwira na kahit minsan di napahiranan ang banalan at pagkapitan. Salamat sa biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Sa lahat ko ginawa, iyakan mo ako sa aking kabutan. Inilig mo ako nang di kaya kong masahan. O Diyos ng katarungan at nagwira na kahit minsan ay di napahiranan ang banalan sa kalahatian. Salamat sa sulang biyaya mo, O Diyos ng katarungan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for your word, Lord. Hallelujah. Yakap mo ako sa aming kabutan. Ibig mo ako nang di kaya kong masahan. Yakap mo ako sa aking kalubihan. Ibig mo ako nang di kaya kong masahan. Yakap mo ako sa aking kalubihan. Ibig mo ako nang di kaya kong masahan. Yakap mo ako sa aking karumihan. Ibig mo ako nang di kayang pagpasan. O Diyos, nasa tarungan at kagwira na kahit minsan ay di napahiranan ang kabanalan ng kabutihan. Salamat sa tulang biyaya mo, O Diyos. Jesus,
Hallelujah, hallelujah. Let us clap our hands. Thank you, Lord. Praise your name. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Let us clap our hands once again. Kahit anong mga pagkabigat ng ating nararamdaman, kapag nandoon tayo sa ilalim ng presensya ng Panginoon, gumagaan lalo mga kapatid. Walang bigat, walang anxiety, walang tayo makakapit ang nararamdaman kundi pag-ibig ng Panginoon. Amen? Amen. Yung comfort, it's because of the power of the Holy Spirit. But we will not going to rely based on our emotion, but we will rely on our faith in Christ. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Awitan natin Panginoon. Ayun. Sa aking kaluhan, ibigin mo ako nang di kayang tumpasan. Yakap mo ako sa aking kaluhan, ibigin mo ako sa di kayang tumpasan. Yakap mo ako sa aking kaluhan, ibigin mo ako sa di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan ay di na mahira na kabanalagan walang tiyan. Salamat sa sugdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kesa aking mga pagkakasala. Iba sa buhay ko, salamat sa sugdulang biyaya mo. Kahit minsan di na mahira na kabanalagan walang tiyan. Salamat sa sugdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kesa aking mga pagkakasala. Iba sa buhay ko, salamat sa sugdulang biyaya mo. Tayo mag-close in prayer, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat, Lord, sa iyong gawain, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon, hallelujah, na aking naramdaman, Panginoon, hallelujah. Naway manatili ka sa amin, Panginoon, hallelujah, dahil ang sabi mo, wala kaming magagawa, Panginoon, kung kami iwalay sa iyong Panginoon. Lord, pagpalain mo ang bawat isa na nag-ibo at ingatan ng bawat isa sa pag-uwi, Panginoon, at ganoon din po, Panginoon, salamat sa iyong ginamit sa likod ng pulpito, Panginoon, hallelujah, si Brother Wervin. Pagpalain mo siya, Panginoon, sa kanyang trabaho.
trabaho, sa kanyang ministry, Panginoon. Hallelujah, Lord God. At ganoon din po, Panginoon, ang bawat tao dito, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, dinadalangin natin, Panginoon, ang gagawin namin, Panginoon, na evangelism sa 21 at sa 22, Panginoon. Kayo manguna, Panginoon, sa aming gagawin, Panginoon. Kayo po ang magpalago sa aming madidiligan, Panginoon. Uli, Panginoon, sa aming ulit paghiwalay, Panginoon. Kabayan niyo kami in the name of Jesus Christ of Nazareth. At namin ang sabing Amen. Hallelujah. Magkamayan kayo mga kapatid. Hallelujah. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, Pagkat sa piling mo'y namin, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. maraming na rito. Mahal na mahal